Hello guys, welcome and welcome back to my channel guys. And matagal bago tayo nakapag-video. Since nakabalik ako dito ay ito pa lang yung video na matagal ko na sana itong ipakita sa inyo guys. Kaya lang wala akong time kasi kailangan kong silang hakutin. Tapos wala pa akong space. At ngayon na naikabit ko na itong isang lagayan ko na to. Ito yung sinabi ko na gusto kong ilagay. So yun, nag-video na ako kasi meron akong mapaglagyan muna. Ayan, ang topic natin ngayon ay tungkol doon sa mga succulents na dati, ang hirap talaga nilang magkaroon ng kulay dito sa area ko guys. Hindi pa naman ganoon sila kakulay, pero at least, karoon din sila ng kulay. So, itong banda, ito sila dito hanggang dito. Ito yung mga naka-direct sun. Tapos ito naman sa kabila, itong apat na pots na to. Yan, apat yan sila. Yung apat na yan ay naka-filtered. So, unahin na natin guys, itong si non-variegated mini bell. As in guys, sobrang tagal na nito sa akin. Mga 3 years na ata. Yan. Hindi lang siya dumami kasi hindi ko siya naalagaan guys. At ang soil na ginamit ko dati ay sobrang yung halos rice sa lahat. Tapos, hindi siya lumalaki, hindi siya tumataba. So, ngayon lang, pinalitan ko siya ng Rizal at tinry ko siyang i-save. Saka lang siya lumaki. At nilagay ko sa rain or shine area. Kaya naman, ayan o, meron na siyang mga red-red dyan. Hindi kita ata guys. Yan guys o, meron siyang red-red. Sa kanyang tips, hindi ganoon ka-red. Hindi gaya dun sa mga ibang lugar, sa ibang location. Na sobrang ganda ng kanilang non-variegated mini bell. Pero sa akin, masaya na ako. At least nakita ko siyang merong kulay kahit na isang beses isang taon lang. Kasi ngayon lang talaga yung napaka-intense na init dito sa aming location guys. Ayan. So, si Minabel. And ito yung pinakagusto ko guys. Si Hakuhu. Ayan. Si Echeveria Hakuhu. Tingnan nyo yan siya guys. Dumating ito siya na medyo stress. Hindi naman ganito kakulay. Pero meron siyang kulay guys nung dumating sa akin. Tapos, ilang months, nawala. Nawala yung kanyang kulay, guys. Kasi, ano pala siya, kahit ilagay ko siya doon sa filtered sun na mahaba yung araw niya, hindi pa rin siya kumukulay. Si Hakuhu, guys, ay kumukulay lang sa direct sun. Dito sa area ko. Hindi ko alam sa area nyo. Basta dito sa area ko, ilagay mo muna siya sa direct sunlight bago mo makita yung kanyang kulay. Naka rain or shine ito siya ngayon guys. At okay naman siya. Ayan. Hindi ko pinalitan yung soil niya para mabilis matuyo kapag in case umuulan. Yan. Ang ganda lang yung kulay niya guys. Oh. Tingnan mo dito. Oh. Red na red. Oh. Ayan. Dito banda yung nakatanggap ng morning sun. Kaya ganyan yung kulay niya. At saka dito banda yung hindi. Kaya, hindi pantay yung kanyang kulay. Pero okay na rin siya. Maganda din naman. Ayan. At saka lumaki yan siya guys ha. Kasi maliit yan dati. And next natin, yung mga sedum ko guys. Ayan. Kasi nabanggit ko na sa inyo dati na hirap akong magpapakulay sa mga sedum ko. So, this one is sedum, golden sedum. Ayan. Hindi pa rin siya ganoon ka ganda yung kulay. Pero, kaya nang sinabi ko, at least meron siyang kulay. Ayan. Medyo golden na nga siya. Ayan siya. Ayan. Siguro hindi masyadong kita kasi merong anino. Sobrang init kasi guys. Ayan kaya naglagay ako ng pantakip dyan sa gilid. At medyo natatakpan dito banda. Ayan. Si golden sedum. Hindi sila mahirap alagaan. Ang mahirap sa kanila ay ang pagpapakulay guys. And next natin si California Sunset. Yan, iisa lang tong California Sunset ko guys. Yan siya. At free pa ito ha. Kasi nadala ako ng pag-order ng mga sedum. Gaya ng mga ganito guys. Mga sedum Adolphi, California Sunset. Kasi dati, umorder na ako ng California Sunset. Ang dumadating, si sedum Adolphi. Kaya nalito tuloy ako kung sino ba talaga si California Sunset at sino si sedum Adolphi. So this one is bigay lang ni Miss Jen ng Jen's
Si Ines Benguet. Ayan. Medyo meron na rin siyang kulay. Ayan, mas kita siya na naarawan. So, kahit hindi gaano, pero nakakatawa na rin. Meron ako mga leaf pro pa nito na marami, guys. And next natin, itong si Firestorm. Medyo nawala yung kulay niya. Hindi gaya nung kakarating pala niya. Nilagay ko na ito siya sa rain or shine area. At kasi nawala yung kulay niya noong medyo hindi siya naaarawan, guys. Tapos nilipat ko siya sa rain or shine area. Yun, medyo bumalik ng konti. Yan, hindi pa gaano. Pero at least, yan. At saka medyo pumayat nga lang siya, guys. Siguro dahil deprived siya sa water. Ayan, mostly sa kanila dito, deprived sa water. Ito lang yung nasobrahan ng tubig. Ito siya, guys. O, si Campfire. Yan. Yan siya yung nasobrahan. Tingnan nyo yung kanyang sanga. Ayan, o. At mukhang, yan, o. Nabulok siya, guys. Marami yan. Yan, lumupay pa yung kanyang sanga. Kasi, nasobrahan siya ng water. Ayan, o. Nasobrahan ng water, tapos naka-rain or shine siya, diba? Nasobrahan ng water at bigla naman ang lakas ng init. Kaya yan siya, nabulok. Nag-stem rot. Yan, ipropagate na lang natin. At kung sakali masira itong pinaka-mother, ito siya, i-behead ko na lang. Yan, kasi pati ito, bulok din. I-behead ko na lang ito siya, and ipropagate na lang natin. Bukas titingnan ko kung hanggang saan yung kanya sira at doon ko siya i-cut. Ayan, pero nagkaroon na rin ito ng kulay, guys. Kahit pa doon sa nilagay ko siya sa filtered area ko lang, ay nagpapakitaan na rin siya ng changes sa kanyang color, ng mga stress colors niya. At lalong lumabas noong nilagay ko siya sa direct sun. Ayan. Ilipat ko to siya kasi nga may bulok, baka uulan mamaya kasi umuulan ng mga 2 days na ata, guys. Siguro hindi ko talaga ma-achieve yung pinaka-red na dahon ng campfire, pero okay na rin ito, guys. Yan. Siguro need din ito ng fungicide kasi naulanan siya ng bongga. At next natin, guys, isa sa mga mahirap pakulayin. Ayan, si Luella. Si variegated Luella, hindi ko alam kasi wala naman akong variegated Luella. Pero itong si Luella, guys, mahirap siya magkaroon ng kulay dito sa aking area. Ever since, hindi ko pa nakita itong nag-red-red. Kasi palaging naka-filtered sun yung mga succulents ko. At ngayon tinry ko siyang ilagay sa rain or shine area. At yan, mayroon siyang color. Hindi ganoon katindi, pero at least may kulay na siya. Yan, merong red-red. Pati itong pinagkatan ko sa kanya. Yan, konti lang yung mga red sa kanyang tips. Yan siya. Pero at least, sabi ko nga, may kulay. Isa pa, ito, si Leopard. Si Leopard, guys, yellow to siya, diba? Mostly, sa stress niya na color, ay nagkukulay yellow siya. Ito naman, nung dumating sa akin, color yellow naman siya, guys. After a week, guys, totally, pati dat ng kanyang dahon, ito, mga black-black, nawala, guys. Totally green talaga ang nagiging kulay na niya. At ang ginawa ko nung nag-stable na siya, nilagay ko lang siya sa rain or shine area. At yun, bumalik yung kanyang color and paunti-unti, ayan, nagkakaroon na siya ng yellow sa kanyang dulo ng kanyang mga dahon. Yan sila. So, yan. And hopefully, gaganda siya at hindi siya masira sa ulan, guys. Kasi ang kalaban natin sa rain or shine ay yung mabulok sila. Next natin, guys, ay ito. Naka-filtered sun. Yan siya. Si variegated na flapjack. So, napansin ko, guys, sa mga flapjack, madali lang itong pakulayin. Yan. Pero, hindi pa ako nakakita ng nagkakaroon ng mga red-red na ganito na flapjack sa akin. Kasi namumutla talaga sila, guys. Ngayon lang na sobrang init. Ngayong summer lang. Yun, saka lang sila nagkaroon ng mga red-red. Pero, si flapjack ko na nanvar, ito siya.
Ayan guys, nilagay ko na siya sa rain or shine, pero hindi pa rin siya nagkakaroon ng red na color. Hindi siya nagkaka-stress. Hindi talaga siya na-stress sa kahit sa rain or shine ko na siya nilagay. So, ang nagkakakulay lang ay itong si variegated ko na flapjack. So, it's a good thing guys, nabuhay pa rin ito silang dalawa. Kasi nga sabi ko, 'di ba, hindi ako nabubuhayan. So, 4 months na ba sa akin to or 3 months at buhay pa rin sila. Ayan. At sana wag mausog. Baka mamaalam bigla. And next, yan si Moneymaker. Variegated Moneymaker. Hindi siya masyadong red. Pero meron ako nakita kasi na ayan, ito siya guys. Filtered sun lang ito at gusto ko sana ilagay sa rain or shine kaya lang natatakot ako guys. Ayan, hindi sila nakaka-receive talaga ng direct sun. Itong 4 na to. Ayan, meron lang siya konting red. So, yun lang. Share ko lang kahit ganyan lang siya kakonti. Hindi nyo matakita. Kahit ganyan lang kakonti, guys, ay masaya na ako. Ayan, ito siya. At next natin, ayan, si variegated na campfire. Nagkaroon din siya ng kulay, guys. Ayan, kahit sa filtered sun lang siya. Ayan ang cute lang niya. Kung lang sana, kung matindi lang ang araw dito na yung direct sun, mas kukulay pa sana ito siya guys. Kaya lang hindi sila nakaka-receive din ng morning sun. Ayan, dumami na yung kanyang sanga. Ayan siya, may red na. Kakatuwa lang. And the last one ay itong ating ayan. Si Pink Spot. O, tingnan nyo. Merong red. Ito yung sinasabi ko na gusto ko, diba? Na gusto ko makita yung red niya. At nilagay ko na siya doon sa taas. Pero kulang pa rin talaga yung intense ng init. So, ngayon, na summer, saka lang talaga